Magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo po ngayon ay nasa ika-30 linggo ng karaniwang panahon. At kung ating pong pinakinggang mabuti ang mga pagbasa, lalo ng gitang Ebanghelyo, papansin natin na sa katauhan ni Bartimeo na isang bulag na namamalimos, ay marami sa atin ang makakaugnay sa ganitong kalagayan. Kapag ka po ang isang tao ay pinanganak na bulag, siguradong wala siyang pandama kung paano makakakita ng liwanag sapagkat pinanganak siya na bulag. Hindi katulad ng isang tao na nakakita pero nabulag lamang sa pamamagitan ng aksidente o dili kaya karamdaman. Kung kaya alam niya yung dilim at alam niya yung liwanag. Pero kung ikaw ay pinanganak na bulag na, wala kang point of comparison ng liwanag at ng kadiliman. At ito yung kalagayan ni Bartimeo na ipinanganak na bulag. Kung kaya sinasabi ng mga tao, siya ay bunga ng kasalanan ng kanyang mga magulang. Kung kaya yung kanyang kapansanan ay dala ng kasalanan. Kung kaya gayon na lamang ang pagtingin sa kanya ng mga tao. Kung kaya tabang siya ay namamalimos, may mga nagbibigay ng tulong o ng kanilang mga paglilimos. Pero ang kanilang iniisip ay hindi pagtulong, kundi kuminsan panlalait sapagkat ang iniisip nila, ang binibigyan nila ay bunga ng isang makasalanan. Mga kapatid, kuminsan po sa buhay natin, marami sila sa atin ng nabubulag. Hindi dahil sa tayo ay pinanganak na bulag, kundi bagkos mga nabubulag tayo sa maraming bagay. Nabubulag tayo sa katotohanan. Kung minsan, kitang-kita na natin kung ano yung totoo, pero hindi pa natin matanggap. May mga tao na nabubulag sa kanilang kayamanan sapagkat habang kumikinang ang kanilang yaman, ito ay nakabubulag sapagkat wala silang ibang tinitingnan at pinapangarap kundi lumago ang kanilang yaman. May mga tao na nabubulag sa kasikatan. Yung tinatawag po ng mga mayroong narcissistic tendency na walang ibang maganda, walang ibang maayos, walang ibang tama, walang ibang dapat bigyan ng pansin kundi yung kanya katauhan. Kaya may mga tao na believe sa sarili at nabubulag sila dahil sa kanilang angking kagandahan o kakisigan. Kung kaya nagiging palalo at nagiging mayabang. May mga tao na nabubulag sa kanilang kapangyarihan na habang sila ay nanunungkulan, sila ay makapangyarihan at parang walang katapusan ang kanilang kapangyarihan. Kung kaya lahat ng bagay pwede nilang gawin. Pwede silang pumatay ng tao, pwede silang manira ng tao, pwede silang gumawa ng mga kabuktutan o dili kaya ay mga kawalang katarungan. Tulad na nakikita natin sa mga pahayagan na dulot ng mga taong labis-labis na nabubulag sa kanilang kapangyarihan. Parang wala na silang katapusan at wala na silang kamatayan. Pero nagkakamali sila lahat. Sapagkat habang tayo ay nagbubulag-bulagan, lalo naman tayong lumulubog sa kumunoy ng kasalanan.
Pero kapag tayo po ay nagkaroon ng paningin o liwanag ng ating matang spiritual, tayo magiging anak ng liwanag at tayo matatauhan. Sapagkat tulad ni Bartimeo, wala siyang magawa, pero naisipan niya na gamitin ang kanyang boses upang siya ay mapakinggan at kaawaan. At tinawag niya ang Panginoon. Sabi niya, Jesus na taga Nazaret, anak ni David, mabag po kayo sa akin. Sa ating paglapit sa Panginoon, hindi tayo pwedeng makapagyabang, hindi tayo pwedeng makapagmalaki. Kaya dapat lamang nating tanggapin ang sitwasyon natin na tayo ay isang makasalanan. At ang nakabubulag sa atin ay ang ating pagkakasala. Kaya sumigaw tayo sa Panginoon. Mabag po kayo sa akin. At may paulit-ulit na ginawa ni Bartimeo. Habang lumalapit siya sa Panginoon, lumalakas naman ang kanyang sigaw. Jesus, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Bakit niya tinawag na anak ni David ang Panginoon? Ito po ay tanda ng pagkilala niya na si Jesus ang tagapagligtas, si Jesus ang Mesiyas, na galing sa angka ni David, nakatuparan ng pangako ng Diyos. Kung kaya sinabi ng Panginoon sa kanya, lumapit ka. Ano ang ibig mong gawin ko sa iyo? At alam ni Bartimeo yung kanyang kahilingan. Minsan po sa buhay natin, mga tao, marami tayong gustong hilingin sa Diyos. At kung minsan sa dami-dami ng inihiling natin sa Diyos, hindi natin matukoy yung tunay at pangailangan natin. Kung kaya si Bartimeo ay isang halimbawa nang siya'y tanungin ng Panginoon, alam niya yung kanyang sasabihin. Alam niya yung kanyang pangailangan. Ibig ko po sana makakita. At ito nga ang ginawa sa kanya ng Panginoon. Sinabi sa kanya, tumayo ka, magaling ka na. Dahil sa iyong pananalig. Noon hindi nakakita siya at sumunod sa Panginoon. Kaya wag po tayong magsawang tumawag sa Panginoon. Wag tayong magsawang sumigaw sa Kanya. Hindi natin siya sisigawan dahil gusto lamang natin sumigaw. Kundi bagkus sumisigaw tayo upang humingi tayo ng habag at awa sa Diyos. At habang tayo humingi ng awa sa Diyos, tayo bibigyan niya ng ating pangailangan. At kailangan na natin gawin at tukuyin kung ano yung lubos natin pangangailangan. At hindi lamang yung gusto natin mangyari, kundi bagkus yung pangangailangan natin, spiritual at physical, ay pagkakaloob ng Diyos kapag tayo lumapit sa Kanya at alam natin yung ating tunay na pangangailangan at nagtitiwala tayo sa Kanya.